Good morning po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi, mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang dalaga at martir, Santa Cecilia. No? Parang kahangahangang marinig. Hindi lang ito basta tao, kundi dalaga, babae. Sa panahon natin ngayon, isa yan sa mga nakikita nating bago at ipinakikilala sa mundo. Hindi lang naman babae, kundi yung kakayahan ng mga tila itinuturing na pangalawang klaseng tao. Itinuturing na mahina, itinuturing na kaunti lang ang kakayahan. Kaya sa TV, mapapanood natin, no? Parang yung isang palabas sa telebisyon, fini-feature nila, dati-dati, babae, delivery rider. Nitong nakaraan, babae, truck driver. No? At sa ating unang pagbasa ngayon, isang babae rin ang ipinapakilala ng aklat ng Makabeyo. Isang babaeng kinikilalang dakila. Dakila, hindi lamang sa kung ano ang meron siya. Hindi lang sa kung sino siya. Siya ay tinatawag na dakila sapagkat sa nagawa niya, hindi lang basta sa kapwa, kundi sa anak niya. 7 sa mga anak niya ang nasaksihan niyang pinahihirapan. Diyos ko, isang anak lang yata ang maghirap. Halos ikamatay na ng isang magulang. Just imagine, lahat ng anak niya, kumbaga, in her face, sa harap niya, pinahihirapan dahil sa hindi pagkain ng karne ng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ano ang ipinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa? Ito ang nagbigay ng kadakilaan sa isang ina. Ang maturuan niyang maging mabuting halimbawa ang kanyang mga anak. Ang siya ay maging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Hanggang huli, ang Diyos ang ibinigay niya sa kanyang mga anak. Sabi nga, kapag pinalaking mong may kinalang Diyos at may takot sa Diyos ang mga anak mo, wala ka nang dapat ikatakot, tumanda o mawala ka man. Give God to your children. Bring your children to God. That it will be the greatest meaning of your life bilang mga magulang. At wag nating kalilimutan sa ating ibanghelyong narinig ngayon, sa hukuman ng Diyos, lahat tayo ay titimbangin ng Diyos, lilitisin tayo ng Diyos, hindi lang ayon sa ginawa mo sa buhay mo, kundi sa ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hindi lang sariling buhay natin. Kaya nga nang likhain ng Diyos ang mundo, una niyang nilikha ang mga bagay bago niya ginawa ang tao. Sapagkat kasunod ng buhay na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ang mundong ito. We are stewards of God's creation. At bahagi ng nilikha ng Diyos ang buhay ng iyong kapwa. Kaya kapag tayo humarap sa Diyos, hindi niya tayo hahatulan kung anong ginawa mo lang sa buhay mo, kundi kung ano ang ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Nirespeto mo ba ang buhay ng iba? Minahal mo? Iningatan mo ba? Pinahalagahan mo ba ang buhay ng iba? O mas mabilis at madalas, sinisira mo ang buhay nila? Hinahamak-hamak mo ang buhay ng iba?
Hinuhusgahan mo lang ang buhay ng iba. Pinagdadamutan mo ang buhay ng iba. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng halimbawa ni Santa Cecilia, isang martir. Ang kanyang pagiging martir ay hindi lamang para sa kaligtasan niya, kundi upang maging halimbawa siya katulad ng ina sa ating unang pagbasa. Maging halimbawa siya sa buhay ng iba na hanggang huli, piliin nating manatiling tapat sa Diyos. Ang mga martir ay paalala sa atin na nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Hayaan natin na ang buhay nating ito ay maibalik natin sa Diyos. Taglay ang isang buhay na pag-aalay at pagbibigay. Baliwala ang isang buhay na hindi nagbibigay at walang inaalay. Let your life be a life of giving. Amen.